Magandang gabi, ang pinakamalaking balitang ating tinutukan ngayon. Niyanig ng malakas na lindol ang Mindanao umaga ng Lunes, kasabayan ng pagbubukas ng klase ngayong araw. Hindi bababa sa 19 ang nasawi, habang daan-daan namang residente ang sugatan. Gumuho rin ang maraming infrastruktura at gusali at naglabas ng babala hinggil sa banta ng tsunami. Narito ang ating balitang A to Z. Ang dapat sana'y maayos na simula ng pasukan ng mga mag-aaral ngayong Lunes, June 8, agad napalitan ng takot at kaguluhan. Pasado alas 7:30 ng umaga, kasabay ng flag ceremony, ramdam na ramdam ng mga guro at estudyante ng Mahayahay Elementary School sa Kilalag, Malita, Davao Occidental ang 7.8 magnitude na lindol. Nakadagdag pa sa takot ang pagbagsak ng isang istruktura na may yero. Bagamat sumunod sa protocol at earthquake drill, hindi maiwasan ng mga bata na matakot at mag-iyakan. Wala naman nasaktan sa naturang paaralan. Nahuglo na dyan, Lord! Lord, nahuglo na dyan! Naramdaman din ang malakas na pagyanig sa Davao del Sur at gumuho ang gusaling ito sa Matanao National High School na sana'y pagdarausan ng mga klase. Ang mga estudyante at mga guro na natili muna sa open area ng paaralan. Suspendido na pansamantala ang mga klase habang patuloy na sinusuri ang lawak ng pinsala. Ayon sa Department of Education, apektado ng lindol ang aabot sa mahigit 6,000 paaralan, gayon din ang mahigit 3 milyong estudyante at mahigit 100,000 guro at school personnel. Ramdam din ang lakas ng lindol sa General Santos City. Gumuho ang isang fast food establishment, maging ang mga katabing tindahan nito. Nagkalat ang mga debris sa mga kalsada habang nagtatakbuhan ang marami dahil sa lakas ng pagyanig. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, hindi bababa sa 19 na individual ang nasawi, habang daan-daan ang nasugatan. Sa ulat ng Office of Civil Defense, natunto ng epicenter ng lindol sa Maasin, Sarangani at naramdaman ito sa maraming bahagi ng Mindanao at ilang lugar sa Visayas. Ito ay ang paggalaw ng Cotabato Trench at kaya po ang mga naapektahan ay itong mga rehiyon nga po sa Mindanao. Sa ngayon po, ang ating pong pamunuan ng NDRRMC, kasama dyan ng Office of Civil Defense, ang Department of National Defense, ang DSWD, ang DepEd, ganun din ang DPWH at iba pang mga ahensya. Kabilang sa mga pinakaapektadong rehiyon ang Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soc-Sargen at Bangsamoro Region. Kansilado na rin ang ilang flights patungong Jensan dahil sa gumuhong airport nito. Dahil offshore ang pinanggalingan ng lindol, naglabas ng tsunami warning at advisory ang mga otoridad. Agad inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng pamahalaan para sa agarang aksyon. Isinailalim sa full red alert ang NDRRMC kasama ang mga regional at local disaster response offices. Inutusan na rin ng Pangulo ang DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian na maghanda at maghatid ng paunang tulong sa mga residente at maghanap ng maayos na mga evacuation centers para sa mga kailangang lumikas. Binagindiin ni Pangulong Marcos Jr. na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ang Mindanao sa gitna ng pagsubok na ito. Nanawagan din ng OCD sa publiko na manatiling mapagmatsyag dahil sa posibilidad ng malalakas na aftershocks. Patuloy namang tinitiyak ng mga otoridad ang pagtulong sa mga residente habang sinusuri pa ang lawak ng pinsala at iba pang posibleng mga nasawi, nawawala at nasugatan.